Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatiran sa buong kongregasyon ng Living by Faith in God's Promises. So ngayon po, salamat sa Diyos, nandito na po ako, nakabalik na po ako ng Canada at kararating ko lamang kahapon ng gabi at halos wala pa akong tulog. Anyway, so chapter 7 po tayo ng 1 Corinthians, unang Korinto chapter 7. Ito po ay didiretsuhin ko na kasi medyo mahaba po ang chapter 7. Kaya kailangan po, ang hiling ko po sa inyong lahat ay kunin nyo ang inyong mga Biblia at tingnan nyo po ang ating binabasa. So let's pray. Hallelujah. Purihin ka dakilang aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Muli kaming nagpapasalamat na sa oras na ito, O Diyos, mayroon ka na naman na panibagong salita na pagtuturo sa amin, pagbibigay ng guidelines sa amin ng aming buhay upang masunod namin ang kalooban mo. Lumakad kaming may kabanalan na kung saan yun po ang kalooban nyo, Ama. Kaya dalangin namin, O Diyos, buksan niyo po ang kaisipan ng bawat isa sa amin at maunawaan ng bawat isa ang mga salitang ito. Maraming salamat po dakilang Ama sa iyong banal na Espiritu, siyang magpapaunawa sa amin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. So, ito po ang sabi dito, mga katanungan sa pag-aasawa. Ayan. Sino po ang may mga asawa at sino ang may mga walang asawa? So ito'y katanungan sa pag-aasawa. Sabi po dito ni Pablo, tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko, mabuti sa isang tao na huwag nang makipagtalik. Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat to pa rin ng lalaki. Ito po sabi dito, mas advice ni Pablo na mas mabuting wag nang mag-asawa, pero kung para maiwasan ang laganap na pakikiapid, alam po natin ang pakikiapid, iyan ay ginagawa ng mga hindi mag-aasawa. Pakikiapid, ibig sabihin it's a sin, kasalanan yan. Kaya sabi dyan ni Pablo, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa para maiwasan po ang bagay na ito. Kung titingnan natin sa chapter 6, pinaunawa sa atin doon kung paano tayo ay lumakad ng may kabanalan, lumayo sa mga kasalanan. At ang pagtuturo dito ni Pablo maging sa pag-aasawa, tinuturuan niya, pinibigyan ng kaunawan ni Pablo ang bawat isa na maiwasan ang bawat bagay na ito po na nagkukos ng pagkakasala. Although sinasabi niya, mas mabuti sa isang tao na wag nang mag-asawa, kasi alam ni Pablo na kapag nag-asawa ang tao ay daranas ng mga paghihirap. Kaya ganun pa man, kung hindi, sabi dyan, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, mas mabuting mag-asawa na lang. Ganun po ang sinasabi para maiwasan ang kasalanan. Verse 3, dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Kaya nga tinuturuan tayo mga kababaihan, sundin po ninyo ang inyong asawa dahil ang inyong katawan ay hindi na yun pag-aari, kundi pag-aari yan ng inyong asawang lalaki. Yan po yung sa may mga asawa, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasundan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas, dahil sa hindi na kayo makapagpigil. So kita niyo po dito, very prangka po dito si Pablo tungkol sa usapin sa pag-aasawa para maiwasan po ang imoralidad o maiwasan ang pangangalunya o pakikiapid. Kaya kita niyo po kung paano tayo turuan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay bilang isang Kristiyano.
Ano po? Sabi dyan, verse 6, ang sinabi ko'y hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito ay hindi pare-pareho. Ang ibig sabihin ni Pablo na matulad niya, kasi si Pablo po ay hindi na nag-asawa, kundi inukol niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Although sabi niya, ang nais ko sana ay matulad kayo sa akin, si Pablo, na hindi na nag-asawa at naglingkod sa Diyos. Although, sabi niya dito, may iba-iba, ngunit sabi dito po, ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ito'y hindi para pareho. Kasi inaano nga ni Pablo, sana kung ako lang sa inyo, wag na kayo mag-asawa kasi sakit lang ng ulo. Kumbaga, ano po, dadanas sa mga paghirap, pero para maiwasan nga ang pakikiapid, ang kasalanan na lumalaganap, mag-asawa na lang kayo kung hindi kayo makapagpigil. Ayan. Verse 9. Ngunit hindi sila ulitin ko po sa 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ito po sa mga biyuda, walang asawa. Mas mabuti pa daw na gumaya na lang kay Pablo na walang asawa. Verse 9, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. So yan po ang gustong maiwasan dito nga lagi ay ang kasalanan. Kaya sinasabi ni Pablo ito, kung ako sa inyo, advice ko sa inyo, gayahin nyo na lang ako, si Pablo na hindi na nag-asawa. Pero kung hindi kayo makapagpigil sa inyong sarili, mag-asawa na lang kayo para hindi kayo magkasala. At pag nag-asawa kayo, alalahanin ninyo, may kanya-kanya kanyang katungkulan sa inyong asa-asawa. Ano? Verse 10, sa mga may asawa, ito naman ang iniuutos ng Panginoon. Kasi yung kanina sa walang asawa. So ito naman sa may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Sabi dyan, ulitin ko po, verse 10, sa mga may asawa, ito ang iniutos ng Panginoon, hindi ako. So si Pablo po ang nag-uutos nito. Kasi yung una sa kanyang palagay, pero ito dito, ang Panginoon ang may utos nito. Ano po, sabi dito, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya ay muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Utos po ito ng Panginoon na ngayon lang natin ito pong nakairintindihan lang pagsusuyod natin na talagang ito ang isang babae ay huwag makipaghiwalay or ang lalaki sa kanyang asawa, not unless na yung asawa na ang umalis. Hayaan nyo sila. Yun pong sabi ng Biblia. Kung ang asawa mo hindi mananampalataya, wag mo siyang hihiwalayan. Pero kung siya ang umalis, hayaan mo siya. Dahil malinaw po dito, tinawag daw tayo ng Diyos ng mapayapang buhay. Kasi kung kasama mo rin lang naman at patuloy kayo nagbabangayan, hindi naman po yung kalooban ng Diyos na sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, lagi na lang kayong nag-aaway. So yun po ang advice sa isang mag-asawa. Kapag ang asawa mo unbeliever, huwag mo siyang hihiwalayin dahil sabi ng salita ng Diyos, malay mo, magmaka sa paraan, malay mo, baka sa iyo, kaya maligtas ang iyong asawa. Pero kung yung unbeliever nga na yon ang umalis at siya na ang nagpasya na lumayas, ang sabi dito, hayaan mo sila, hayaan mo siya. Pero ang kondisyon naman, hindi ka pa rin pwedeng mag-asawa habang buhay ang iyong asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Kaya sabi dito, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Katina po ang diferensya. Kanina sa verse 10, ang Panginoon ang nagsasabi noon. Utos ng Diyos sa mag-asawa. Dito naman sa verse 12,
Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. So kuro-kuro, si Pablo po ang sasalita dito. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hihiwalayan. Ayan. So, iyan po pala si Pablo ang nagsalita dito. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makikipaghiwalay sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi pa sumasampalataya itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinilaga sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayon, mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, ang mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa, at kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So ito po nga, sabi ko kanina, kapag ang asawa mong unbeliever, ibig sabihin hindi mananampalataya, ang advice po dito, huwag mong hiwalayan. Dahil malay mo na ikaw na mananampalataya ay makapag-akay sa kanya, sa Diyos. Dahil sabi diyan, itinatalaga ng believer na asawa ang kanyang unbeliever na asawa sa Diyos. Kasi malinaw po, sa pag-aasawa, sila'y nagiging isa. Katulad ng nabasa natin kahapon, sa chapter 6, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Pero ang sabi dito ni Pablo, pero kung siya, yung unbeliever, ang lumayas o humiwalay, hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya. Kasi sabi diyan, sa gayong pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Nagiging free, malaya. Kasi sabi diyan, malaya. Ibig sabihin, malaya ka sa mga problema, malaya ka sa mga laging sa'yo pabigat, kumbaga nagdudulot ng kalungkutan or nagdudulot lagi ng pag-aaway sa loob ng tahanan. Sabi diyan, malaya na ang kapatid kapag ang asawa na ayaw manampalataya ay lumayas. Sabi niyan, hayaan nyo sila. Pero wag yung bilang isang believer, wag nating uudyukan or ipoprovoke yung mga asawang unbeliever na lumayas ka. Hindi po dapat ganon. Hayaan nyo sila, pagtiyagaan, ipanalangin, pero kung sila ang umalis, hayaan nyo sila. Sa ganon, sabi niyan, ang naturang kapatid ay malaya. Dahil sabi dito, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Hindi yung araw-araw na lang may kaaway ka sa loob ng tahanan. So, ayan. At, 16. Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa, at kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Kaya tayo mga believers, kumbaga, tayo ang magpasensya daw dapat sa mga unbelievers na asawa. Pero kung sila na ang umalis, wala tayong magagawa, hayaan nyo sila, sabi dyan. Dahil tinawag tayo sa mapayapang pamumuhay. Verse 17, magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. Basahin ko po. Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya ay tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia.
Kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya ay tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli, nang tawagin, huwag na siyang magpasam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi, subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan na yan nang siya ay tawagin ang Diyos. So, ito po kasi kung titingnan natin itong circumcision o pagtutuli, ito po yung ritual na ginagawa ng mga Israelita noong panahon. Para ito sa mga Israelita. Ngayon, ang tinutukoy po dito ng Panginoon, kung ikaw nakakilala na sa Panginoon, manatili ka ng ganyan kung ano sa kalagayan mo. Wag nang katulad nung sinasabi pa kasi ng mga Pariseo, para ka maligtas, kailangan kang magpatuloy. Hindi po doon nakabase sa ang kaligtasan, kundi ang sa tamang pamumuhay na nakalulugod at pagsunod sa Diyos, nakabase ang kaligtasan. Ano po ang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, hindi sa mga kaparaan ng mga ritual. Iyan po ang pinaunawa kasi yung Old Testament nga po, na andun yung mga pagre-ritual ng pagtutuli, para mabilang ka, masabing kabilang ka doon sa mga pinangakuan ng mga Israelita. Pero sa panahon natin, ng panahong Jesus, tinutukoy dito, ang tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas at tayo po ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Kapag humingi tayo ng tawad, nilinis tayo ng pamamagitan ng Panginoong Hesus, pinatawad. Kaya ang tinutukoy dito, hindi na yung mga ritual, manatili kang malaya. Kung hindi ka tuli, kung baga nung nakilala mo ang Panginoon, manatili kang ganyan kung ano ang iyong kalagayan, hindi na nakabase sa tuli o hindi ang isang tao sa pananampalataya. Sabi diyan, manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin nang tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon naman, ang taong malaya nang siya ay tawagin ni Kristo, naging alipin ni Kristo. Nabili na at abayad na kayo, huwag na kayong paalipin sa mga tao. Yung tinutukoy po dito, pinalaya tayo sa ating mga kasalanan at huwag na tayong paalipin pang muli. At si Kristo po ay binili tayo sa halaga, mainit po, sorry po, napakainit. So binili tayo ng Panginoong Hesus sa malaking halaga. Yun po ang dugo ng Panginoong Hesus ang nagbayad sa atin ng ating mga kasalanan. Kaya sinasabi po dyan, huwag na kayong paaliping muli. Huwag na, mga kapatid. Ano man ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayong kasama ng Diyos. So ayan. So naintindihan po natin ito, kung ano ang mahalaga doon ay ang puso natin ang binago at doon tayo, yun po ang mahalaga. Tungkol naman sa walang asawa at mga biyuda, ayan, ito naman sa mga walang asawa at biyuda. Tungkol naman sa mga walang asawa at biyuda, sabi po dito, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon, ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. So opinion po ito ni Pablo. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti sa isang tao na manatili sa kanyang kalagayan. Inaakala kong mabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makikipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring mag-asawa. So yan dito ni Pablo, na manatili ka sa iyong kalagayan. Kasi sabi diyan, kumbaga, sabi diyan, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. So tinutukoy ni Pablo, ganito ang kalagayan. Ikaw ba wala kang asawa?
huwag ka nang mag-asawa. Ikaw naman na may asawa na, huwag kang makipaghiwalay. Ang sabi dyan, mga advices po ito ni Pablo. Kasi alam ng Panginoon ang kalakaran dito ng lupus dito po. Sa alam natin, ano? Alam natin dito, noong mga dalaga at binata pa, gustong-gustong mag-asawa. Ngayon, nung nagkapag-asawa na, ay ayaw ng may asawa. So, kasi nga, malinaw po ang tinutukoy ni Pablo. Sa mga nag-aasawa, pumapasok ito sa, kumbaga, malaking responsibilidad. Para, kumbaga, ina-advise dito kasi ni Pablo, gayahin nyo na lang ako, maglingkod na lang kayo sa Panginoon. Pero ganun pa man, hindi nga niya sinasaklawon. Opinion ito ni Pablo sa may mga asawa at walang asawa. Opinion niya lamang po ito para makita ng tao, kumbaga mabigyan ng idea kung ano ang papasukin ninyo, kapag kayo ay nag-asawa. Pero hindi niya sinasabing huwag kayong mag-asawa. Ang sinasabi niya lamang kung, po ang sabi diyon, advice niya ito sa karamihan dahil nga sa matinding kahirapan sa kasalukuyan. Advice? Inakala kong mabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pang asawa? Huwag mo nang hangarin mag-asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kahit ikaw mag-asawa, hindi ka naman nagkakasala. Sinasabi lang ni Pablo na kung ako sa inyo, mas mabuti pang huwag mag-asawa. Dahil nga sa kahirapan na darating, kita nyo po kung tayo mga nakaranas sa mga pag-asawa, nakita natin kung gaano ang hirap talaga sa isang may pamilya. So ayan, pero kung ikaw naman naglilingkod sa Diyos, na binata o walang asawa, talagang naandoon ang kalayaan. Kasi nakita natin dito sa buhay ni Pablo na talagang nakapaglingkod po siya ng malaya. At ngunit, sabi dyan, ngunit ang nag-aasawa, ito na po ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang nais kong maiwasan ninyo. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Bakit sinasabi niya na mas mabuti sa inyong mga walang asawa, wag nang mag-asawa? Pero kung hindi naman nga kayo makapagtiis at kayo'y magkasala, mas mabuti pang mag-asawa na lamang kaysa magkasala pa kung hindi na kayo makapagpigil sa inyong sarili. Sabi po dito ni Pablo. 29, mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin, malapit na ang wakas ng panahon, kaya't mula ngayon ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa, at ang nagnanais na parang di nananangis ay parang hindi nananangis, ang mga nagagalak ay parang di nagagalak, ang mga bumibili ay parang walang ari-arian, at ang gumagamit ng mga bagay na sa sanlibutan na para bang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. So ito po yung ni Pablo, napaka-fokusan. Ibig sabihin, mas mabuting pakafokusan ninyo ang paglingkod sa Panginoon kumpara sa mga bagay na ito, mga bagay na dito sa lupa. Kasi kaya niya sinabi niya ito dahil malapit na ang wakas ng panahon. Yan po yun, na para hindi ma-focus ang tao sa kabalisan ng pag-aasawa or anumang mga bagay na mga dito sa buhay. Dahil ang ibig sabihin ni Pablo dito, kasi nga malapit na ang panahon, sabi diyan. At mas magandang makapaglingkod na although tulad nga nakita natin vice versa, na pinaunawa lamang ni Pablo dito kung ano ang kaibahan at ng may asawa at wala, at hindi naman niya pinipigilan ang tao, pero opinion niya ito na para sa inyo mas mabuting wag nang mag-asawa ang mga biyuda o walang asawa, kasi nga sa pag-aasawa dadanas ng kahirapan sa buhay na ito. Totoo po yan. So ayan, 33, nais kong mailayo kayo sa alalahanin sa buhay. Mga alalahanin, kasi ang lalaki may responsibilidad bilang magulang, bilang tatay, bilang asawang lalaki, at yan ang gusto ni Pablo sanang maiwasan. Sabi diyan, ang nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaalalahanan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa.
Kasi ganun po, may responsibilidad talaga ang lalaki. Kaya nga sabi ni Pablo siya, tingnan niyo po ang buhay ni Pablo, ang kanyang talagang priority ay ang makapaglingkod sa Panginoon. At sabi dito, dahil dito'y hati ang kanyang malasakit, gayon din naman ang pinagkakaalabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. So ayan po ang dahilan. Katulad sa tema niyo po, ako malaya akong nakakapag turo kung saan, dahil kumbaga wala akong responsibilidad sa naasawang paglilingkuran, at tulad ng pinapaunawa po sa ating lahat, kasi nga 'di ba yung mga buhay talaga natin noon nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, kumbaga wala pa tayo sa lalim ng salita ng Diyos, kaya noon kung anong mga napagdesisyon na natin, kung anong mga bagay na pagkakamali. Pero salamat ngayon po na tinuturuan tayo ng salitang ito, na talagang kumbaga naiintindihan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. May pagtuturo po ang Diyos para sa kaayusan natin dito sa lupa, at higit sa lahat yung pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya ito binibigay itong mga instruction sa atin sa lahat ng aspeto, lahat po ng ating buhay. Kaya ito ang sa mga mag-asawa, itong pagpapaunawa ni Pablo, po. At 35, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan, ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Iyan po ang purpose niya, bakit ito ang mga advice ni Pablo. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito'y kailangang pakasal sila. Kaya yan, yung mga hindi makapagpigil, kailangan magpakasal kaysa magkasala. Ayan. At hindi naman nagkakasala kung ikaw ay mag-aasawa. Sabi diyan, kailangan pakasal sila, pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Ayan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan, at hindi naman siya napipilitan lamang, at siya'y may lubusang nagpagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Ibig sabihin, sa magkasintahan daw, kung ang isang lalaki ay may matinding, sabi dyan, masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dyan, kailangang pakasal. Kasi nga, ang iniiwasan po yung pakikiapid. Dahil malinaw sa chapter 6, lahat ng mga nakikiapid ay hindi makakapasok. Walang puwang ito sa kaharian ng Diyos. Kaya kasi alam natin ang mga bagay na, kumbaga po, na yung mga pagtatalik ay in between lamang ito sa husband and wife, at hindi ito pwedeng tinuturo dito ni Pablo na para maiwasan ang kasalanan. Yun po ang pinipinpoint dito ni Pablo. Kung may kasintahan ka at hindi ka makapagpigil sa iyong sarili, may masidhing pagnanasa, magpakasal na lang kayo kaysa magkasala. Pero kung ikaw, sabi dito, ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan, at hindi naman siya napipilitan lamang, at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganoong kapasyahan. Kaya nga mabuti ang magpasyang pakasalan ang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Kasi nga yun ang sinasabi niya, hindi niya hinihigpitan ang tao, kaya nga lang para makaiwas sa matinding kahirapan sa kasalukuyan,
mas mabuting single ka na lang. Yan po ang unawa ni Pablo dito, pero hindi niya hinigpitan, hindi naman kasalanan ang mag-asawa. Yan po ang ibig sabihin niya dito. Ano na lang ito, sinasabi niya lang ito upang matulungan daw ang tao na kumbaga makaiwas nga sa malaking responsibilidad. Dahil once na ikaw nag-asawa, may responsibilidad ka talaga sa iyong asawa. Ikaw babae, may responsibilidad ka sa asawa mo lalaki, at ikaw naman lalaki, may responsibilidad ka sa iyong asawa na dapat gampanan, dahil iyan ay sinumpaan ninyo sa harapan ng Diyos. Kaya iyan po pong pinapaunawa dito ni Pablo, kung makikipaghiwalay ka, o ang asawang unbeliever, huwag mong hiwalayan. At kung siya naman ay humiwalay, hayaan mo siya. Pero habang buhay ang iyong asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa, or kung ano man, makipagkasundo ka sa kanyang, makipagkasundo kang muli sa iyong asawa. Yan po mga tinuturo dito ni Pablo para maiwasan ang kasalanan. Verse 39. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Ayan. At yan po ang naunawaan ko. Habang buhay ang aking asawa, nakatali po ako sa kanya. Although, di ba, na alam nyo na talagang may nagkahiwalay kami, pero tulad nga po ng sabi, malinaw dito, hindi ako pwedeng mag-asawa, dahil kapag sino man ang nag-asawa sa both side, yun ay pangangalon niya dahil buhay pa ang asawa. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat isa ring mananampalataya sa Panginoon. Maliban na lang yung kung patay na ang iyong asawa, pwede ka nang mag-asawa, pero dapat sa kapwa mo mananampalataya. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Ayan, katulad kay Pastora Paz. Mananatili siyang hindi kasalanan si Pastora Paz kung mag-asawa, kasi malinaw dito, patay na ang kanyang asawa, malaya na siya. Pero ang sabi dito ni Pablo, mas sabi niya dito, ngunit sa kanyang palagay, subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili na siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Wala nang responsibilidad. Kapag nag-asawa ka pa, isa na namang sakit ng ulo, may aasikasuhan ka naman, may responsibilidad ka naman. Kaya sabi dito ni Pablo, sa akin pala, higit siyang magiging maligaya kung mananatili na siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Ayan, Sister Paz. Kaya sabi ni Sister Paz, Pastora Paz, hindi na ako mag-aasawa dahil naranas mo na kung anong klase ang hirap ng may asawa. Responsibilidad, malaking responsibilidad. At sabi ni Pablo, iyan ang palagay ko, at sa palagay ko naman, nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Ayan, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. At ulitin nyo po, basahin nyo po itong muli, upang maintindihan natin ang mga bagay na salita ng Diyos. Kita po, ang kabutihan ng Panginoon, lahat po aspeto ng ating buhay tayo tinuturuan ng Panginoon upang tayo ay lumakad na may kabanalan, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. So dyan po tayo magtatapos. God bless everyone. Hallelujah. Salamat sa kanyang kadakilan sa ating buhay. So let's pray. Yes, Father God, we thank you again. Thank you, Holy Spirit, sa pagpapaunawa po sa amin sa bagay na ito, at salamat, O God, sa iyong mga salita na nagiging buhay sa aming buhay, na nagtuturo kung paano kaming lumakad ayon sa iyong kalooban, at ikaw maparangalan. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless. Yun lamang po, hanggang sa susunod muli. Amen. Bye-bye.